shout out sa mga narco vloggers dyan at mga pogo vloggers, no? Pero ito, pasisimplihin na lang natin, ha? Ako ay lalapit sa ating mga manunood at siguro pasimplihin na lang natin yung darating na eleksyon. Huwag na nating tawaging PDP, huwag na nating tawaging majority, huwag na nating tawaging minority. Pinagugulo-gulo lang nila yan eh. Kasi meron silang sinasabing majority, meron silang sinasabing minority. Sila lang yan. In preparation for dayaan ata yung nangyayari dyan na ginagawa ng COMELEC. Ito, pasimplihin na lang natin. Lahat ng iboboto, hawiin natin. Team Duterte at Team BBM. Yan na lang iisipin natin. Pag may kandidatong congressman, ano ba ito? Team Duterte or Team BBM? Ang tanong lang dyan, pumirma ba ito, congressman na ito, o hindi? Saan ba ito nakasuporta? Team Duterte, Team BBM? Ulitin, wag na natin paguluhin, wag na nating tawagin. Ako lang sa akin, ha? Wag na yung pa-Team Suka, kasi guguluhin tayo dyan. No? Kaya ako medyo may naamoy na akong in preparation for dayaan eh. Okay? So, kaya gustong busalan ng mga vloggers. So, ako may nababalitaan kasi ako na may mga congressman ngayon na ngayon talagang hindi nalulusot bilang congressman. Talagang tinamaan sila doon sa pagpirma. At ako, kinokongratulate ko po, hindi yung mga vloggers, kayo po. Kayo mga manunood dahil nag-ingay kayo sa social media. Ito, yung mga dyan nga daw sa Maynila, nako, magsisitalo yung mga maiingay na congressman na pumirma sa impeachment ni VP Sara. Kaya liwanagin na lang natin, from now on, ang tawag lang natin, Team Duterte or Team Marcos. Doon na lang tayo mag-decide. Kasi paiikutin lang eh. So wag nating hayaan na paikot-ikutin tayo sa mga ganyan-ganyan. Kasi simple lang. Kung gusto nyo maging presidente si Vice President Sara Duterte sa 2028, Team Duterte tayo. Ngayon, kung gusto nyo nabubudol, wala naman itong pilitan. Kung masaya kayo sa 3 taon ni Marcos sa nagawa niyang mga tulay, sa mga nagawa niyang presyo sa bigas. Meron ba? Sa presyo ng droga, sa presyo ng kung ano-ano, yung Pogo pinalitan ng Pigo. So bahala na kayo. Kung satisfied kayo sa 3 taon ni Marcos, go straight BBM team. Pagka hindi, Duterte team na tayo. Simple, wag na nating paikutin, ha? Okay po. Kayo, partner. Alright. Sa akin naman, marami naglalabasan ngayon na mas sikat sila or mas sikat kung sino. May mga survey na lumalabas na panalo sila. Pero mga kababayan, huwag po tayong magpapabudol. Dahil aminin man natin sa hindi, malakas po ang Team Duterte. Dinadaya lang tayo doon sa mga survey na yan. Ang sabi nga ni Coach Oli, in preparation for the midterm election dayaan. Huwag po tayong magpapaloko. Dahil ito po ay mga reverse psychology na kunyari sila ang mananalo, sila ang sikat, sila ang gusto ng mga tao. Pero tingnan na lang po natin sa mga post nila kung ano ang nangyayari. Di ba ho, pinagtatawanan sila. At pagka pumunta po tayo sa baba, pagka kinausap ng mga vloggers at kung sino-sino pang personalidad, ang mga tunay na Pilipino, katulad nitong mga Kali-Kali survey, sino po ang nangingibabaw? Walang iba kundi ang Duterte. So mga kababayan, huwag po tayong magpapalinlang, huwag po tayong magpapaloko, huwag po tayong panghihinaan ng loob dahil malakas po ang Team Duterte. Aminin man niya natin sa hindi, kahit gaanong pagbabaluktot at pagbabaliktad ng mga ebidensya ang gawin nila, hindi may kakaila na ang taong bayan, ang sinisigaw pa rin, ay ang Duterte. Yung tatak Duterte pa rin. Kaya tayo, mga kababayan, iboto, diretso, Team Duterte yan sa midterm election dahil dito may pag-asa tayo, tunay na pagbabago, may resibo at wala ka nang hahanapin pa. Hahanapin lang natin yung dating mga nagawa ni Pangulong Duterte at nakakasiguro ako na dito
sa Team Duterte, nakakasiguro tayo na ang gagawin nila ay para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, katulad ng ginawa ng puno na walang iba kundi si President Rodrigo Roa Duterte. Paring Jay. Yun, masyadong seryoso yung mga kasama ko. Siyempre. Oo, talagang, Hindi, na-hype ako. na-hype pa. Meron akong nakausap. Sino? Ay, secret. Ako, nakakain ako ng ang tawag dito, yung crabs, kaya medyo... Oo nga pala, pangpataas ng ano yun, no? Oo, Pangpataas alta ng... presyon. Oo. Wag na alam nyo, eto wag na tayo magbanggit na ibang team. Basta straight Team Duterte. Yun na, tapos. No? Pasok na tayo doon. Hindi na natin kailangan banggitin kung sige, mga sikat-sikat, mga popular sila. Wala tayong pakialam doon sa mga inayupak na kabilang team na yan. Basta tayo, easy. Team Duterte lang. Oo, wag na tayo doon sa mga kampon ni Joma Sison. Oo, mahirap yan. Alam nyo naman, anak ni Joma Sison yung leader nila doon sa kabila. At speaking of, shoutout nga pala dyan sa mga narco-politician at relax. mga Pigo Congress o kaya Kong Pakers. Shoutout sa inyo. Okay, Coach Shelly? Meron ako nabalitaan, ang lakas daw ng Team Duterte kasi merong ginagawang mga kalye-serye. Ito yung mga totoong statistics. Hindi yung statistics nila na survey na ang tinatanong 1,000. One katao. Pambira. Anong klaseng survey yan? Ang totoong survey, yung lumalabas dyan sa social media. Kasi lahat pwedeng iboto at lahat ng kandidato merong andyan. Kasi meron akong nabalitaan. Sabi dito, may nag-message sa akin. Ang sabi, isang kandidato daw pagka-senator ay hinihingan ng 10 million. Ay, grabe. Para sa survey? Para isama sa survey. Bakit? Grabe. Pagka hindi ka nagbigay ng 10M, Hindi kasama pangalan mo? hindi ka makasala. Hindi ka papasok sa top 12. Oo. So, delikado to mga survey. Tapos ang tatanungin lang, 1,200. Aba, malaking pera yun, ha? Ako yung nagtatanong lang kung totoo yun. Pero mag-iingat na rin tayo kasi mind conditioning, Diba? Halimbawa, ako, kandidato. Pagka-senador, wala akong pera. Ano ibibigay ko sa yung 10 million? 10 pesos. Pwede. 10,000 pwede. Pero kung 10 million, talo-talo tayo dyan. Hindi, ibig sabihin, hindi ako kasama sa survey. Paano kung ako talaga gusto ng tao, hindi ako lalabas sa survey? Yes. Di mind conditioning na yon. Correct. Tapos, ang laking pera nun. So, 10 million divided by 1,200. Magkakano yun, di ba? Oo. Ang laking kita nila no, no? Kaya tingnan natin yung sa social media na talagang ang daming natatanong at lahat kasamang, halimbawa, senador, lahat kasama. Hindi na kailangan ng 10 million, boto kayo, punta kayo. Doon sa page na yon, boto kayo. Pero ito pa, may bago. Kasi meron ako naririnig May mga nagkakalye survey live. Yon, hindi mo pwedeng dayahin yon kasi magtatanong. Oy, ikaw sa palengke, saan ka? Team Duterte o Team Marcos? Live yon, walang yon. So, may mga nag-iikot na dyan. Yun po ang papaniwalaan nating survey. Yung talagang naka-live, kita natin ano yung tanong, sino yung ibinoto. Hindi yung basta sila may resulta, hindi mo alam, paano kung wala ka dun? Yes. May kaibigan tayo halimbawa, tumatakbong senador, na vlogger, paano yun? Walang pera din yun. Hindi na siya kasama ron. Di ba? So, iingat po tayo at abangan siguro suportahan natin yung mga kahit timpula yan. Basta nagkakalye survey live, maganda yan ang talagang tingnan natin. Pero ang balita ko talaga, laging panalo yung Team Duterte. Yes. So ako po masayang-masaya dahil dun sa nabalitaan kong yan at alam ko yung mga bumalimbing lang, babalik yan kay Duterte. Yes. Pag nanalo yung PDP. So malapit na po yan. Konting tiis, mga 3 buwan na lang ba? 3 buwan na lang, eleksyon na. Jay,
Oo nga, no? At ano ba yung sasabihin ko? Nakalimutan ko na. Hindi. Yung about dyan sa magkakali survey, talagang maganda ho yan. Alam naman natin itong mga nangyayari ngayon, lalo na dito sa mga survey na to, nangyari na rin ho ito nung panahon ni PRRD. Sa totoo nga lang, napakaliit lang ng tingin ng mga katunggali ni PRRD sa kanya noon. Nung siya ay mayor pa lamang na tumatakbo bilang presidente ng 2016. Kung di ako nagkakamali, no? So ngayon talagang kadalasan kasi, lalo't sa panahon ngayon na pera ang pinapalakad sa lahat ng bagay, lalong-lalo na nga dyan sa survey, bali-balita, may nga daw dyan, may mga bayaran na nangyayari sa mga survey. So, kadalasan nakikita natin ho dyan, wala yung Team Duterte, kundi yung Team Pulangaw lamang, yung mga laging nandyan sa survey na yan. So, doon wag ho tayo na sa tutusin, eto kahit nga yung ibang mga eksperto sa mga politics issue, sinasabi nga nila na dapat wala ng survey. Kasi kadalasan na yun yung pang ginagamit ng mga politiko, pang mind conditioning sa mga pero sa mga Pilipino. Okay sana kung nakikita natin tinatanong. Oo. Yun ang abangan nyo, yung Kalye Survey Live. Yan. Na mangyayari po at gagawin. At mapapanood nyo po sa channel. Sabihin ko na ba? Sabihin ko na, no? Wag pala, wag mula pa. Mapapanood sa channel. Abangan. Abangan nyo kung kanino mapapanood Basta yan. transparent tayo. Basta transparent yan at talagang live ho yan na mapapanood nyo. Hindi naka-vlog, hindi ho na basta. Hindi kailangan ng 10 yan ang million. talagang survey na na legit at hindi generic. At sana, tulungan nyo kami sa mga vloggers na may kakayahan na mag-survey. I-guide natin ang mga Pilipino, ang mga botante, kung sino talaga ang dapat iboto. Kasi yun po ang pulso ng taong bayan, yung mga nagsusurvey dyan sa kapalengke, sa mga terminal ng jeep, terminal ng tricycle. Kasi doon mo makikita yung talagang hinaing ng bawat mamamayang Pilipino. At nananawagan tayo doon sa mga vloggers, ulitin ko, yung may kakayahan na may Kalye Survey, i-guide po natin o bigyan po natin ng idea ang mga Pilipino para mawala itong mga agam-agam na baka hindi ito manalo, iba na lang iboboto ko. So nang sa ganon ay talagang malaman din ng mga Pilipino na may pag-asa talaga kapag yung dating leader na nagdadala nitong mga kandidato na ito ay may nagawa. At nakakasiguro tayo na ang mga kandidato na ito ay talagang i-guide ng dating leader natin na wala iba kundi si President Duterte. At ngayon nga, yung mga vloggers ay talaga naman pinag-iinitan kasi mas pinapaniwalaan pa itong mga vloggers kaysa doon sa mga nagsasalita na nasa gobyerno. Lalo-lalo na dyan sa ginagawa nila sa Congress, galit na galit po sila sa mga vloggers. At kaugnay dyan, narco-vloggers at FOGO-funded. Ito ang mabibigat na akusasyong ipinukol ni Surigao del Norte Representative Ace Barbers na agad ding kinontra ng ilang social media vloggers sa pamamagitan ng pagsasampa ng kasong libel laban sa anilay nagpaparatang na kongresista. Ang hakbang na ito ay sinang-ayunan ng isang dating kadre ng CPP, NPA, NDF at mga political commentators na may malasakit sa kalayaan at pagpapahayag. Si Jane Conita magbabalita. Isa sa mga pangunahing dahilan ng reklamo ng ilang vloggers laban kay Congressman Ace Barbers ay ang kanyang direktang pagpaparatang na sila ay narco-vloggers at may koneksyon sa Pogo. Dahil dito nagsampa ng patong-patong na kasong libel ang ilan sa kanila bilang tugon sa umano'y mapanirang pahayag ng kongresista. Sinang-ayunan naman ni Ipanaw Sambayanan nominee Jeffrey K. Eric Celis ang hakbang na ginawa ng makasamahan niyang political commentators. Sabi pa ni K. Eric, walang mali sa pagsasagawa ng political commentary o sa malayang pagpapahayag ng saloobin sapagkat ito ay tungkulin ng bawat responsabling mamamayan. Ngunit sa kasalukuyan, tila nagiging kasangkapan daw ang Kongreso sa ilalim ng pamumuno ni Speaker Martin Romualdez para busalan ang mga kritiko ng kasalukuyang administrasyon sa pamamagitan ng harassment at pananakot. Nararapat lamang na gawin yan ng ating mga social media personalities, political commentators, at mga vloggers na kagaya ni Ka Eric na gumagawa lamang ng aming demokratikong karapatan
sa malayang pagpapahayag at makatarungang pagpupuna sa mga nagaganap sa ating lipunan, partikular sa kaganapan sa mga patakaran ng gobyerno ni Marcos at ng kasalukuyang administrasyon. Sa kabila nito, sa kanyang dalawang privilege speech nitong Huwebes, iginiit ni Congressman Barbers na hindi siya nababahala sa isinampang mga kaso laban sa kanya. Gayunpaman, inamin niyang naiintriga siya kung bakit pumalag ang mga nagsampa ng kaso sa paggamit niya ng terminong narco-vloggers. Gayong wala naman daw siyang binanggit o tinukoy na mga pangalan mula sa hanay ng mga social media political commentators. Subalit, hindi may kakaila na ang kanyang paggamit sa termino ay may negatibong implikasyon na maring makasira sa reputasyon ng mga online commentators na kritikal sa gobyerno. Itong pagtawag niya ni Congressman Barbers na mga pogo-funded vloggers at mga narco-vloggers insinuating a very malicious and intimidating kind of public declaration na kung saan pinapalabas niya without an iota of evidence or any proof of substantial material basis patutuhanan na pinupunduhan ng mga pogo operators o ng mga narco politicians o narco syndicates ang mga political commentators nung nakaraan na nag-privilege speech siya at nagsagawa ng pagsulat sa NBI upang gawin po ang mga pag-imbestiga na ito to the point na hinaharas na niya kami at ang iba pang mga political social media commentators. Ang tunay na diwa at pagiging sagrado ng demokrasya ay nakasalalay sa pagiging bukas nito sa iba't ibang pananaw, lalo na sa mga salungat na opinyon. Dapat raw tanggapin ng Administrasyong Marcos ang mga puna at huwag itong supilin. Dahil ang pagsupil sa mga kritikal na kritiko ay isang malinaw na tanda ng tyrannical na pamamahala o isang sistema na hindi nalalayo sa diktadura. Sapagkat ang diwa at ang buong pagiging sagrado o the sanctity of democracy is in its openness to listen to both sides of opinions and encourage and promote dissenting opinions. At hindi para isuppress ito, takutin ang mga nagsasagawa ng pagpapahayag na salungat sa mga status quo o sa kasalukuyang administrasyon sapagkat yan ay mga hakbang ng tyrannical o despotikong pamumuno similar to a dictatorship. Ito si Jane Cognita, inyong citizen correspondent nagulat para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal. Yun. Ito pong pinapalabas di umanong pinapalabas ni Congressman Barbers na wala naman daw siyang binanggit na pangalan pero bakit parang affected itong mga to at na ang issue dito gusto niya ibintang na guilty itong mga nagdemanda kasi pinangalanan lumabas na nga sa TV yung kanilang mga pangalan so maybe hindi galing mismo sa bibig niya pero sinabi niya narco-vloggers, pogo-vloggers tapos pinapatawag. Tapos lumabas sa TV yung mga pangalan. Ganun po ang sistema. Kutsoli, nagamon pa yan. Ng ano? Na mga duwag ba kayo? Ba't di kayo na? Diba? So may mga pahamon. Huwag nating, kasi parang ito'y misleading again. Nililigaw nila yung taong bayan na, guilty kayo, narco-vloggers kayo. I'm sure yung mga vloggers na nagdemanda na yan, lalabanan kayo niya ng drug test. Wala po sa kampo ng Team Duterte ang adik. Tandaan nyo po yan. Hindi po pipili si PRRD ng may bahid droga. Wala po dyan. Even yung mga senatoriables, I'm sure, pag nagkahamunan, lalaban niya ng drug test. Now, let me ask that question to you also, sa inyo. Kayo ba dyan sa Kampo Marcos, lalaban kayo ng drug test? Yeah. So, hindi ibig sabihin, nagdemanda sila, guilty sila as narco-vloggers. It doesn't follow. So, wag po nating sanang i-mislead ang taong bayan. Tama ka dyan, partner, ano? At nakakatawa nga, no? Kasi parang lumalabas dito na parang lagi lang sila ang tama. Yung mga iniimbitahan nila or yung hindi umaayon sa kanilang kagustuhan ay laging mali. So, in short, gusto talaga nilang kontrolin lahat ng mga tao, ang mga Pilipino, ang bansang Pilipinas. Katulad na lang ng Amerika, di ba? Yung Amerika parang gustong kontrolin ang buong Amerika
gipitin lahat ng mga tao or mga organisasyon na hindi nila napapakinabangan. Ganon din ito sa Pilipinas. Kasi nga, katulad nung nangyaring eleksyon, kung tutuusin, napakalaki ng utang na loob nila kay Pastor Kibuloy, kay BP Sara Duterte. Dahil kung hindi naman talaga kay BP Sara Duterte, hindi naman mananalo itong mga ito. So now, na nakuha na nila ang gusto nila paikutin sa kamay nila lahat ng mga tao, including na ang Vice President hanggang sa pinakamahirap na tao sa Pilipinas. Like for example, gusto nilang kontrolin ang sa Amerika, gusto nilang kontrolin ang simbahan. At sinusunod po ng Pilipinas yung ginagawa ng Amerika. Alam niyo kung bakit? Dahil po ang mga simbahan po ay alam naman natin na hindi po yan binabawasan o hindi po yan nagbabayad ng tax. So now, pinag-iinitan nila yan kasi wala namang napapakinabangan dyan ng gobyerno. Kapag may mga problema sa simbahan, sa gobyerno pumupunta. So now, ibig sabihin, wala silang napapala. Kaya ang ginawa nga ni Biden dati, talagang supilin ang mga man of faith at yung mga organisasyon na hindi nila napapakinabangan or hindi nagbabayad ng tax. At nangyari din yan sa Pilipinas, sa panunukol, sa KOJC. Diba? Kasi nga, wala po sila napapakinabangan dahil hindi naman talaga nagbabayad ng tax ang mga sekta, ang mga relihiyon. So now, sa atin, dito sa Pilipinas, medyo hindi pa katulad ng nangyari sa Amerika. Pero kung nangyari nga sa Amerika at inumpisa na nila dito, hindi malayo na lahat na nangyayari sa Amerika ay mangyari dito sa Pilipinas. Pasalamat tayo kay Donald Trump dahil siya ay nanalo at binabaliktad niya ngayon ang mesa at magkaiba ang kanilang prinsipyo at paniniwala ni Biden. So, ipagpasalamat po natin yon. Pero dito sa Pilipinas, kaya naman nagsasalita ang mga vloggers dahil para mabago ang kalakalan sa politika. So, dito sa Pilipinas, mga kababayan, hindi po fake news ang problema natin. Ang problema natin dito, number 1, ang korupsyon. Number 1, korupsyon. Number 1, traffic, ang kriminalidad, droga, at yung pagmamahala ng bilihin. Dapat yun po ang inuuna ng ating mambabatas para mapagaan ang buhay ng bawat isang Pilipino. Hindi yung pag-iinitan, yung mga kritiko na mas pinapaniwalaan kaysa sa kanila. Galit na galit sila kasi parang lumalabas dito, mga partner, na mas pinapaniwalaan pa itong mga maliliit na vloggers kaysa sa kanila may kapangyarihan. So, sana maging patas tayo at kung ano lang yung inireklamo or ihinaing ng taong bayan, doon po tayo nagpo-focus, hindi doon sa paninikil sa mga kritiko ninyo. Dahil wala pong mangyayari sa bayan natin pagka ganun po ang pinapairal natin, lalo-lalo na sa gobyerno. Partners. At ako'y naginip na naman. Nako, Mr. Driboy talaga to. Oo. Alam niyo ba kung ano yung panaginip? sige. Sama. Alin? May 3 congressman na naka-assignment sa mga vlogger. Yung 3 congressman, yung isa, tigapagsalita, yung isa, tiga-kaso, at yung isa ay yan ang tinatawag na parang kanilang bunker. Nako, may bunker. Parang threesome, Tatlong congressman. Oo. So yung isa parang ngayon yung may leader eh. So yung isa yun yung nagmamando sa dalawa. Kasi siya yung napagkakatiwalaan ng reyna ng mga buhaya. Nako po. Panaginip lamang yan. Pero ito malupit, may katanungan dito si Jeb Rivera. Nako, ano yan? Boss Jay, sabi niya. Pakitanong, lapit lang natin, medyo malabo mata ko eh. Pakitanong lang kay Ace Barbers. Nako. Ito, komento ito ng netizen. Screenshot natin, baka kasuhan tayo, sabihin ako nagsabi. O at least may katibayan tayo na netizen, no? Tanong lang naman yan. So, tanong lang naman, totoo bang drug lord ka sa Surigao del Norte? Aba! At may utang ang asawa mo na 29 million na luxury bags. Tanong lang po, sabi ni Jeb Rivera. Pwede mo naman sagutin. Pwede mo sagutin. Pwede mo naman hindi sagutin. So, kasi ano siya public servant eh. 29 million? Public servant, ang isang public servant kapag may mga katanungan yung mga netizen, pwede mong sagutin at pwede mo rin hindi sagutin. So, hindi naman yung pagbibintang. Yes. No, nilinawin natin, hindi pagbibintang Tanong yun. yan eh.
Yun lamang ay katanungan. So ito din tanong ko. Anong pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo? Nako po. Yan ang tanong ko kay Ace Barbers at sa lahat ng congressman. Kasi nga, isa rin yan sa sinasabi sa atin na tayo daw ay mga Pogo vloggers. At ang masakit pa nun, itinanggi nito ni Ace Barbers, o tugma, Pogo vloggers, Ace Barbers, Pigo, Congress. Nako. Ay, sorry. Easy. Easy. Hindi, ang tanong doon, ano ang pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo? Ang pinagkaiba sa Pogo at sa Pigo, ang Pogo, China. Ang Pigo, Philippines. Nako. Ang Pogo ay ibang bansa. Ang Pigo ay Pilipinas. Na hindi, ang pinagtataka ko pa, si Minay lamang po ang nagbabalita niyan. Or dito niya lang yan napapanood yung about sa Pigo. Kasi ito nga po daw ay yung Pogo ay pinalitan na po. Tinanggal na po ang lahat ng Pogo sa Pilipinas. Pero pinalitan ng Pigo. So walang pinagkaiba. Sugal pa rin, yun nga lang, sa Pilipinas. So ganun pa rin. Apektado. Walang pinagkaiba. Magwawaldas ka pa rin ng pera. Magsusugal ka pa rin. So walang pinagkaiba. Ang pinagkaiba lang yung pinalitan ng Ay. Pigo. Kasi ito pa yung Ace Barbers, yan nga, yung sinasabi niya na wala daw siyang pinangalanan ng mga vlogger, dapat dyan mag-usap kayo ng mainstream media. Yung ibang mga mainstream media na na-inere yung mga pangalan dyan. Ng ilang vloggers yun? 44, kung hindi ako nagkakamali. Actually, Duterte vloggers doon is 37. 37 na na-inere nila yung mga pangalan. So kung hindi ka ba namang, ang hirap magsalita ng ito, pero kung hindi ka ba naman letter T, isang malaki na letter T, habang sinasabi mo, habang ini-interview mo sa iba't ibang mainstream media network, ini-airy yung mga pangalan doon ng mga vlogger. So anong nun, anak ng teteng, naturingan na congressman ka, pero ang boplax mo naman, Congressman Barbers, huwag mo naman kaming gawin tanga ka. Ayun na, nasabi ko na. Sabi ko sa iyo wag naman sana kung ganon, naka-airy yung pangalan ng mga vloggers doon. Tapos sasabihin mo, wala kang pinanganak. Ginagawa mo naman kaming pinanganak kahapon. Hindi naman kami katulad ng mga botante na iba na nauuto nyo sa ayu-ayuda nyo, ibahin nyo kami, hindi kami madadala sa ganon. Dapat, eto pa, ito ay isang matinding katotohanan na itong si Ace Barbers ay hindi mapagkakatiwalaan dahil wala siyang isang salita. Master, Pocholi. Bago tayo pumunta doon sa kumakalat na propaganda ngayon ng Team Marcos, gusto ko lang tanungin kayo, kayo ba ay sang-ayon na tinanggal nga ang Pogo pero pinalitan ng Pigo? Kailangan sumigaw tayong mga taong bayan para mabasa nila. Tingnan natin kung makikinig sila na agree ba kayo dyan sa Pigo na yan. So lagay nyo lang dyan sa comment section, yes or no. Agree? Yes, agree ako sa Pigo. No, ayoko ng Pigo. Yan lang po. Pero ako pasingit ng bahagya lang. Brother. I-explain ko yung Pogo nung panahon. Kasi may mga ganyan Panahon ni PRRD at panahon ni Marcos. Nung panahon ni PRRD, may Pogo. Pero regulated. Pero may lisensya po yun. So, hindi po yun illegal. Nung panahon ni Marcos, ang Pogo, illegal na. Kasi nga, walang tinatawag dito na walang kumuha ng lisensya or walang umano ng permit. So ngayon, okay na sana na matanggal ang Pogo. Kahit naman tayo against kami dyan, Manatero, sa Pogo. Wala naman susugal sa atin. Ang kinakagulat lang namin, tinanggal nga yung Pogo at pinagsigawan pa to sa SONA, pinalitan din naman ng isa pang sugal. Pilipinas version, Pigo. So anong ibig sabihin nun? Ayaw mo ng Pogo? Dahil ayaw mo ng sugal? Tapos ngayon gusto mo ng Pigo? Ano yung Pigo? Sugal din yun. So walang pinagkaiba. Master. So ito, yung Pigo, mga kababayan, ay talagang apektado dito ang mga Pilipino. Dahil sa pagsusugal po, dyan talaga nasasadlak sa kahirapan, utang ang mga Pilipino. Dahil sa Pilipinas, alam natin, may mga sabong and all that.
Maraming ano. At marami na tayong katunayan na marami talagang nababangkarote dyan. Minsan nga, sinasangla yung papel ng sasakyan, yung ano ng bahay, titulo ng bahay, naghihirap. Pero ang sabi ni Claire Castro, ang Figo, marami daw na ipapasok na pera sa bansa natin. Pero wala siyang ibinigay na ebidensya or proof kung meron mas malaki talaga ang pinapasok niyang pera kumpara doon sa Pogo, no? Pero sa akin naman, ang sinasabi nila ginagawa nila yung mga bagay-bagay na yan para mabawasan ang paghihirap ng mga Pilipino, matulungan ng mga Pilipino. Paano natin matutulungan ng mga Pilipino? Kung doon sa Pogo, marami nagtatrabaho ng mga Pilipino sa mga Pogo na yan, sa mga Pogo Hub. Marami po empleyado ng mga Pilipino. Nung tinanggal yun, syempre, yung mga nagtatrabaho doon, wala ng trabaho. Kaya nga noong January po, medyo tumaas po yung percentage ng mga walang trabaho sa Pilipinas. Dahil siguro, epekto na rin yan ang pagkawala ng Pogo. So, hindi na-justify na wag alisin yung Pogo, maganda yung Pogo. Wala pong ganon. Kaya lang, nakakainis lang po at nakakaloko lang po itong mga propaganda. Pero, kahit na ano pang mga propaganda ang ipakalat ng Administrasyong Marcos Jr. ay hindi nito matatakasan ang katotohanan na marami sa mga Pilipino ang naghihirap sa panahon ngayon. At ayon sa isang opisyal na Malacanang, ito ay kasunod ng inilabas na datos ng Philippine Statistics Authority na nagsasabi na patuloy ang pagtaas ng bilang ng mga Pilipinong walang trabaho. Samantala, hindi naman maiwasan ang sabing opisyal na maawa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Pero bakit kaya? Alamin natin sa ulat ni Jason Rubrico. Mas dumami pa nga ang mga Pilipinong walang trabaho o negosyo sa ilalim ng Administrasyong Marcos na pumalo sa mahigit 2 milyong individual nitong January 2025. Mas mataas kumpara sa nakarang buwan ayon sa Philippine Statistics Authority. Kabilang sa mga dahilan ng kawalan ng trabaho ay ang paghihintay, job recall o pag-rehire ng kanilang dating employer. Habang ang iba naman patuloy pa rin naghahanap ng bagong trabaho. Ayon sa isang dating opisyal ng Malacanang, hindi maitatanggi ng kasalukuyang administrasyon na talagang naghihirap na ang mga Pilipino. Masama talaga ang ating ekonomiya sa ngayon. Kahit anong propagandang sinasabi ng administrasyon, maganda ang ating kalakaran, talagang hindi mapapasinungalingan na talagang naghihirap ang karamihan sa ating mga kababayan. Maraming walang trabaho. Hirap na hirap din, Ani Panelo, ang ating mga kababayan dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mabilihin na hindi makontrol-kontrol ng gobyerno. Kasunod niyan ay binanggit din ni Panelo ang Department of Agriculture na ani wala namang ginagawa. Ito ay kasunod ng ibinulgar ni Ombudsman Samuel Martires na ang Department of Agriculture at ang National Food Authority umano ang pinakakorap na government agency. Yung Ombudsman kahapon, headline, ang pinakakurap daw na ahensya ng gobyerno ay yung Department of Agriculture sa kayang NFA, pinimbestigahan daw nila. Yung mga kinukuha niya, kagaya na sekretary ng Department of Agriculture, na mayaman niya wala, puro salita, puro ngawa, walang ginagawa. Dagdag pa ni Panelo, wala rin namang nangyari nang maging kalihim si Marcos Jr. ng Department of Agriculture. Sa kabila ng pangako niyang bababa ang presyo ng bigas sa 20 piso kada kilo, patuloy pa itong tumataas na lalo pang nagpapahirap sa mga ordinaryong mamamayan. Bukod pa rito, lumala ang problema sa smuggling ng mga agricultural products na nagdulot ng pagbagsak ng lokal na agrikultura. Maraming magsasaka ang nalugi at napilitang isara ang kanilang mga sakahan dahil sa patuloy na pagpasok ng mga imported na produkto na mas mura ngunit bumabaha sa merkado. Kaya aniya, bumabagsak ang Pilipinas at kaawa-awa ang mga Pilipino. Sa gitna ng lahat ng ito, nananatili umanong walang malinaw na direksyon ang liderato ni Marcos Jr. pagdating sa sektor ng agrikultura kaya't patuloy na lumulubog sa kahirapan ang bansa. Para sa Diyos at sa Pilipinas kumahal, ako si Jason Rubrico, SM9 News. Alam mo, nagsalita na po yung taong bayan, no? Ayaw nila ng Pigo. Kasi ang datingan sa akin itong Pigo na ito, parang pinatay mo lang yung competition. Pero nilipat mo, sabi nga ni si Chis Escudero ata nagbanggit nito. Yes. Lumalabas na parang rebranding lang tong Pigo na to, pero same lang eh. Niyari lang ang kalaban. Partner. May panaginip ata si Jay. May panaginip po, Jay. Ay, oo.
Kanina, habang papunta ako dito, Naginip habang ka. nagmumotor ako, Nagmumotor na Oo, naginip ka. nakatulog ako. Di, automatic yung motor ko eh. First class yan eh. Di na naginip ako. Eto nga kasi, about dito sa Pogo na to. Kasi syempre, ikaw ba naman, iniisip mo, paano kami naging Pogo vlogger? Oo. Eh, hindi naman kami nagpo-promote ng sugal at Yes. hate namin ang sugal. So, kakaisip ko sa Pogo na naginip ako. Nako. Yung Pogo pala, binubuo ng 2 grupo yan. Yan. Oo. 2 grupo yung binubuo ng Pogo na yan. Anong grupo yan? A tsaka B. Oo. So yung A, sumanib daw. Daw ah? Oo. Panaginip to lang. ah, panaginip to. Oo. Sumanib sa pabor sa Pogo. Oo. Oo. Na at ito ay yung administrasyong Marcos daw. Yun, Ano, oo. no? Panaginip to ah. Yung isang grupo, Letter B. lahat ng kagamitan daw nun, tinanggal. Ayun, pinahuli. Ayun, hinuli. Hinuli lahat. Siyempre, pag hinuli, kumpiskado lahat ng mga Oo, gamit lahat mo. yun, ubusin yun. Pati yung may mga kakasuhan dun. Tapos, yung mga pinaburan oo. at kakampi nila, parang yun ang tinira. Pati yung kagamitan nun, hindi pinakailaman. Ayan daw yun ngayon, yung Pigo. Yung gamit sa Yung gamit sa Pigo, machine. sa mga machine, parang parang isang kumpanya na nakipag yung tawag dito, connivance. hindi, yung ano bang tawag dyan? Nakipag-bolt in. Share. Parang parang may may share ka dun sa kumpanya na yun. Pero yung So ganun nasa panaginip ko na kaya yung kagamitan ng Pigo ay yan din yung kagamitan sa Pogo. Yun nga lang, Pilipinas version na. Yan. At malaki syempre ang pakinabang ng administrasyon dyan. Parang yung panaginip mo, parang totoo. Hindi ko masasabi kasi Pero panaginip ko lang yun. kasi. Oo. Oo, kaya mahirap Mahirap talo. Pero malay mo, di ba? Nakwento ko lang naman. Kung si Jay, gising, Nanaginip. pero tulog kasi nananaginip eh. Nanaginip. Oo. Oo, kasi wala naman na nanaginip ng gising. Kalokohan yun. Yung adik, tulog, pikit, pero gising. Ay, oo. Oh, walang tulog ang adik kahit titinan nyo. Pag pumikit yan, Wala tayong pagdidiskusyonan doon. pero ang utak yan, Pero mas diretso. maganda yung sa akin. Oo. Kasi tulog. Nakakapahinga. Nakakapahinga. Walang ano. Yung adik, Walang iBag. laging gising. Oo, kahit pikit yun, gising yun. Gising yung tingnan. tatlo. Kaya, Ang rason naman nila- pagka may, halimbawa, may pumasok, kunwari sa kwarto, tutulog. Pikit, pero may pumasok sa kwarto. Hoy, Duterte! Kasalanan mo to, Duterte, ganon. Pero ang rason nila, anong rason? Ha? Di bali ng laging gising kaysa sa walang gising. Ay, Diba? gravity. Yun ang sinasabi nila eh. Kaya nga dito sa atin, kailangan maging mapagmatsyag tayo. Kayo, kung mga kababayan natin, kung may pangarap kayo sa bansa natin, hindi lang sa inyo na, siguro doon sa mga susunod na henerasyon na makakita pa ng magandang Pilipinas, mag-isip po tayo na maayos. Huwag po tayong paulit-ulit na nagpapabudol, huwag po tayong paulit-ulit na nagpapaloko. Kasi alam nyo, yung Pilipinas po napakayaman. Paulit-ulit natin sinasabi yan, napakayaman ng bansa natin. Pero bakit na po tayo nauungusan? Nauungusan na tayo ng mga kalapit nating bansa. Kasi nga po, diyan po sa tinatawag nating korupsyon. Yan po talaga ang number 1 na kalaban ng mga Pilipino. Now, kung kontento na po kayo sa ganito, nasa inyo na po yan. Kaya nga tayo po ay nagkakaroon ng pagkakataon, nagkakaroon tayo ng kapangyarihan para pumili ng mga leader na mag-aangat sa atin, magpapaganda ng ating buhay, magpapaganda ng bansa natin. Gamitin po natin yon bilang isang kapangyarihan para mapaunlad natin ang ating bansa. Kasi masyado na po tayong nasasadlak sa kahihiyan, kahirapan, at lahat-lahat na po siguro ng mga negatibo ay may ihahambing natin sa nangyayari sa ating bansa ngayon. Mga partner. Yun. Bukas pala, wag niyong kakalimutan, bukas, ang Team Duterte, kasama po ang Banateros, ay pupunta po kaming Hong Kong. Yan. Para mangampanya po doon, no? At napakaganda. Kasi ito ay, again, kahit sa Hong Kong, nationwide to. Ilan ang rally dito sa Pilipinas? Sabay,
Simultaneous ulit. Ang lupit talaga ni Mga na- Pastor Kibuloy, no? Nasa 26 ata dito sa Oo, Pilipinas. sabay po yan. So talagang ibang klase. Kaya nga yung mga nagtatanong na paano makakapagsilbi si Pastor Kibuloy kung sakali siya ay manalo, nakakulong siya. Yan. Sagutin mo yan. Malapit na po lumaya. Yan. Hindi. Ito po. Kasi kita nyo ngayon kung gaano kaganda ang mga sorties ng PDP. Yes. Mag-Hong Kong pa nga. Again, ang isa sa talagang umayos niyan, I'm proud to say, KOJC. Yan. At nationwide po yan, ha? Sabay-sabay. Buong Pilipinas. Hindi po nakaupo pa si Pastor Kibuloy. Samantalang may ganyan. Sa kabila nga, may makinarya na sila, may pera pa sila, may posisyon pa sila. Hindi nila magawa-gawa yan. Yan po kasi yung sinasabi natin na sistema na ni Pastor Kibuloy. Kaya ngayon, lalo talagang pag-iinitan si Pastor Kibuloy dahil parang biglang nagkaroon ng makinarya. Yes, Kasi sa dami ng... Ito ang lakas po ng manpower ni Pastor Kibuloy. So, huwag kayong mag-alala, no? Kung sakaling manalo si Pastor Kibuloy, ako naniniwala, panalo po ang Team Duterte sa susunod na, itong darating na eleksyon. Tsaka sobrang talaga, sobrang, alam mo, kasi ako, marami akong kaibigan na mga kalye survey. So, niya sila Terio, yan, mga tropa natin yan, sila Boy Sardinas. So, yung mga vlogger na yan. Sige, mo lahat sa mga yan para tulungan natin sila. Si Boy Sardinas sa bundok yan. Yan ang malupit. Bundok yan nagsusurvey. So si Terio nasa nasa palengke, sa mga syudad, sa mga matatao. So doon, hindi yun hindi yung scripted kasi on the spot. On the spot talaga yung survey. At doon, hindi siya yung lahat kung boto man sa Team Pulangaw o boto man sa Team Duterte, naka-video. Yun ang magandang survey. Kaso, laging laging angat talaga. Yes. Alam mo kung ano yung sinisigaw nila sa Team Duterte at sa kabilang team? Huwag natin banggitin pangalan na. Sayang sa airtime. Hindi, sinasabi nila, doon tayo sa subok. Kasi si Duterte, never yung pumalya sa inendorso niya, itong si dating Pangulong Duterte. At yung iba dyan, subok na natin at may nagawa na, katulad nila Senator Bongo, Senator Bato, at kahit si Pastor na hindi pa nakakaupo, ay sinasabi nila na may nagawa na yan, alam namin kung anong nagawa yan. No? So, laging nangunguna ang Team Duterte. Laging malakas ang Team Duterte, mapasyudad o bundok man. Kasi nga, kaming mga banateros ay may mga, at lalo na ako kasi nga mga dati kong kasamahan yan sa pagcha-charity. So, ngayon ay nagsusurvey sila. So, yan ang magandang survey. Yes. Hindi nababayaran at hindi na i-edit. Hindi na dadaya. Ayan, tama ka dyan mga partner. At ngayon, mga kababayan, makikita po natin na palakas ng palakas ang PDP laban. Okay? Palakas po ng palakas. Biruin mo may Hong Kong na tayo. May international na tayo partner. Dati, nagsa-simultaneous lang tayo dito sa Pilipinas. Kasi kapag maganda ang pamamalakad, talaga namang maganda ang nangyayari. Abangan nyo po, marami pa pong mangyayaring ganyan. Kaya nga po, ngayon ay talagang naglalabasan ang mga paninira sa mga kandidato natin. Pinipigilan makapasok sa mga syudad, sa mga lugar ang mga kandidato natin. At ngayon i-address po natin yung kadalasan or palaging itinatanong po na sa tuwing tayo ay pumupunta at nakikipag-usap sa mga tao dyan sa mga town hall meeting natin. Ang tanong nila, partner, tuloy ko lang sinabi mo kanina, kung paano yan kapag nanalo si Pastor Apollo C. Kibuloy? May magagawa ba siya? Nakakulong siya. Mga kababayan, si Pastor Apollo Kibuloy, tumatakbo yan, hindi para maging politiko. Kailangan po natin ang utak ni Pastor Apollo si Kibuloy. Ika nga, di ba? A leader creates more leaders. So, ibig sabihin, ito po na mga taga-KOJC ay pwede yan pong humalili kay Pastor Apollo si Kibuloy. At may mga assistant si Pastor Apollo si Kibuloy na magpapasa ng kanyang mga hangarin o kanyang mga batas na ipapasa sa gobyerno at
hindi po tayo nakakasiguro. Baka bukas, makalawa, dahil wala namang kasalanan si Pastor Apollo Sikibuloy, ay makalabas na po yan. Kaya nga, ngayon, sa sobrang lakas po ng mga kandidato natin, lalo-lalo na si Pastor Apollo Sikibuloy, ay paulit-ulit po at katakot-takot po na paninira ang kanilang mga ginagawa sa ating mga kandidato, lalo-lalo na kay Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya nga, hindi lubos akalain ng mga taga-Candelaria, Quezon Province na ang kanilang nakatanggap ng mga balita mula sa TV at social media laban kay senatorial candidate Pastor Apollo Sikibuloy ay isang uri lamang ng paninira. Si Franco Baranda para sa report. Sa bawat scroll sa social media, sa bawat ere ng balita sa telebisyon, may lumalabas na impormasyon. Maaaring totoo, maaaring hindi. Kaya naman dapat maging matalino sa pagtanggap ng anumang balita, madididig o mapapanood, lalo na kung ang pakay ay manira, manlinlang at magpakalat ng kasinungalingan. At isa sa pinakaapektadong personalidad ng mga walang basehang akusasyon ay si Pastor Apollo Sikibuloy. Isa ang daring OFW na si Gracil Aquino sa mga aminadong nagkaroon ng maling pagkakakilala kay Pastor Kibuloy. Sabi niya, wala mabuting balita, mapa-TV man o mapa-social media. Kaya nang malaman niyang magkakaroon ng malawakang pagpupulong para sa mga taga-Candelaria para mas makilala pa si Pastor Kibuloy, agad siyang nagtungo sa venue at hindi siya binigo ng pagkakataon dahil nasagot nito ang matagal na niyang katanungan tungkol sa butihing pastor. Ngayon, naunawaan ko po yung programa po niya ngayon na siya po pala inaapi na dapat lang din pala mabigyan din siya ng hustisya. Hiling ko lang po na sana din siya manalo at siya po ay makalaya na. Isa lamang si Gracil sa maraming Pilipinong nabiktima ng mga fake news laban kay senatorial aspirant Pastor Apollo Sikibuloy. Kaya naman malaki ang pasasalamat ng mga nakatanggap ng imbitasyon na dumalo sa mga isinagawang town hall meetings ng Pastor Apollo Sikibuloy for Senator Movement kung saan libo-libo ang dumalo. Sa Tondo, Maynila ay may 400 residente. Sa Cavite ay mahigit 1,000 residente. Sa Laguna naman ay halos may 500 residente. Sa Candelaria, Quezon ay higit 500 residente. Dahil sa dami ng dumalo sa naturang lugar, halos hindi na magkasya sa venue ang mga gustong makilala ng personal si senatorial candidate Pastor Kibuloy. Samantala, walang tigil pa rin na malawakang campaign rallies ng PDP laban sa loob at labas ng bansa. Patuloy itong nagpapakilala sa mga kandidatong iniendorso ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, kabilang sina Attorney Jimmy Bondoc, Senator Bato de la Rosa, Senator Bongo, Attorney Raul Lambino, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Vic Rodriguez, Philip Salvador, Congressman Rodante Marcoleta, at ang matalik na kaibigan ni former President Rodrigo Roa Duterte, si Pastor Apollo Sikibuloy. Nananatili naman matatag at hindi natitinag si senatorial aspirant Pastor Apollo Sikibuloy. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Ayun, grabe ang dami, no? Master, coach? Ang dami. Tsaka ito talagang yung mga organic na supporters. Yes. Diba? Hindi, kasi kadalasan sa napapansin ko kadalasan dun sa diba kamakailan lang panaybanat sa atin, sa team natin, sa team ng Duterte yung kabila, or tawagin nating team makakaliwa, ganun. Ang dami na nilang pangalan, no? Team makakaliwa. Basta tayo, team Duterte na tayo. Team rugby sila. Team rugby. So yun nga, no? Tawag dito, doon parang ang latoy, parang walang kagana-gana. Pero dito, tingnan mo, ang sigla. Tsaka yung sinabi kanina ni ate na dati siyang haters. Ni Pastor, alam mo ate, ganyan din ho kami. At sa lahat mo na makakapanood nito, lahat kami ho ng Banateros ay may mga kanya-kanyang nangyaring panghusga din kay Pastor Banat. Kasi yung mga panahon na hindi namin alam eh. Kaya nga, lagi namin pinapaunawa ho sa inyo na mas maganda yung alamin muna natin bago tayo magsalita kasi mahirap talaga. Hanggang ngayon, kahit ako ay nagsisisi ako hanggang ngayon, na kahit alam ko wala sa kay Pastor yun, wala sa kay UJC yun, wala sa kanila yung mga nasabi ko noon. Hanggang ngayon nagsisisi pa rin ako na etong tao to, ganito ko noon. Tapos grabe pala kung tumulong. Grabe pala ang pagmamahal para sa mga kababayan niya. Na ngayon ko lang din naman nalaman. Kaya yung si ate,
okay lang yun. Huwag mo masyadong dahil naiintindihan ka ng lalong-lalo na ng member ng KOJC. At sa lahat ng mga patuloy na naniniwala kay Pastor Apollo C. Quiboloy, yung mga kaibigan, kamag-anak ko kung kanino man, na iba yung pananaw kay Pastor, ano nyo sila? Paliwanagan nyo sila. Huwag kayong magalit sa kanila, huwag kayong magalit. Ito nga, sinasabi ko nga ako, may kamag-anak ako na ganyan ang tingin kay Pastor. Katulad ng mga ka-fake newsan na nababalitaan natin sa ibang mainstream media. Pero ang ginawa ko, pinaliwanagan ko at hanggang ngayon, nagulat siya at nabuksan yung kaisipan niya na, totoo nga ang sinabi ni Jay na ganun nga talaga si Pastor. At nakita na nila yung mga pruweba, nakita na nila yung mga ebidensya na hindi ganun si Pastor. Dahil kung usapang kaso lang, alam niyo yung kaso ni Pastor dismiss na ho yan. At ngayon ay wala talaga. Yan po ay binuhay lamang dahil ito ay parte ng pamumulitika laban sa mga Duterte at sa mga nakadikit sa mga Duterte. Ayun, galing talaga ni Jay, no? But anyway, ito nalalawagan lang tayo sa gobyernong ito na maging patas. Kasi alam natin, nalaman natin, nabalitaan natin na maraming lugar ang hindi pinapapasok, no? Hindi pinapapasok ang mga kandidato natin PDP laban, lalo-lalo na nga si Pastor Apollo C. Quiboloy dahil kung ano-ano na paninira po ang ginagawa nila. So kasi nakikita nila mga partners na sa tuwing lumalapag tayo sa isang lugar, marami talaga ang pumupuntang tao at gustong makinig, no? Wala pong ayuda yan. Tingnan nyo po. Yan po ay hindi mga miyembro para sa kaalaman po ng lahat. Yan po ay hindi miyembro ng KOJC. Yan po ay mga residente ng lugar kung saan kami pumupunta. Sila po ay nakikipag-cooperate, nagtatanong, at sinasagot namin puso sa puso, tao sa tao. Kami ay lumalapit, naglalatag ng mga plano ng aming mga kandidato at ina-absorb po nila yung kanilang mga sinasabi natin. Coach Oli, nagtatanong sila. So, ibig sabihin, nakikipag-cooperate sila. Gusto talaga nilang malaman. Now, uulitin ko po yung sinabi ko last time, na kapag hindi po nakapunta ang ating mga kandidato sa isang lugar, ay ibig sabihin po yan ay ayaw nilang pumunta. Ibig sabihin po dyan, sila po ay pinigilan, sila po ay hindi pinayagan na makapunta dyan. Dahil ako po ang nagsasabi sa inyo na ang mga kandidato natin ay gustong kahit kasulok-sulukan ng Pilipinas, gusto nilang pasukin. Ang problema nga lang, tayo ay ginigipit at hindi po tayo pinapapasok basta-basta dahil yun po ang utos ng ating mga kalaban. So, maging patas lang po sana tayo, mga kapatid, dahil isa lang naman ang bansa na tinatapakan natin. Kaya lang ang problema, yung iba ng mga politiko, iba ang agenda. Hindi katulad nito ng mga kandidato natin na mula sa puso, inilalatag ang kanilang mga plano, inilalatag ang gusto nilang mangyari sa Pilipinas para sa mga Pilipino. Kaya hindi nila kayang tapatan, kundi gipitin na lang. Partners. Jay, meron ka bang sasabihin? Baka may panaginip ka pa. Ay, oo, hindi. Sa isang araw, minsan 3 beses ako managinip. Grabe, Hindi, alam nyo, ito ang kaninang... Grabe, tayo ko panaginip ngayon. Hindi, kasi yung kasi ako, sa mga hindi nga po pala na nakakalam, ako ay... Ang probinsya ko po ay Capiz. Oo, so ako ay may lahing Bisaya at may lahing Ilonggo. At may 1/4 na pagiging aswang. Joke lang, hindi. Aswang ka pala. Nangaswang. Di, uso kasi yung doon, kulam sa amin. So ako, nanaginip na naman. Tagal ko nang dinakawi sa Capiz. May nangungulam? Oo, meron. Kwento mo nga yan. May nangungulam. Alam niyo kung saan? Saan? Sa palasyo. Aba? Palasyo? Ano palasyo? Puting palasyo o Malacanang? Hindi ko na alam kung Basta palasyo. Hindi ko alam kung may tuturing pa bang puting palasyo ang palasyo Pero baka itim na rin sige, kwento mo. So, yun nga. Etong isa nga daw doon na tao, duro ng duro So, parang nabwisit yung mangkukula. Narinig niya yung sinabi nung nagtuturo. Sabi niya, that's mine. That's mine. That's mine. Ganun. Swapang. Parang swapang. Yun, tama. So, yun, kinulam. Hindi, siguro yung kulang para doon sa dapat patutunguhan nun, bumanda na sa kanya. Kasi nagsabi siya, that's mine sa kanya tumama. Oo nga pala. Hindi, yun nga pala talaga. Karma yun. Nag-backfire. Nasundot yung mata, may black eye. May black eye? Ewan ko. Ano yun? Nakulang ba yun?
Ikaw, Hindi, panaginip yun, ha? Nanaginip ako eh. Iba kayong kay Coach, iba yun. Iba yun. Hindi ako Di ba basta ang pagkakaalam ko sa palasyo, may mangkukulam. Nainis siya dun sa isa kasi angkin ng hindi naman sa kanya, kinulam niya. Yun nga lang, hindi pala, tawag dito, nagkagulo-gulo na. Yun nga, nag-backfire nga yung kulam. Nag-backfire, Na parang inutusan niya yung mangkukulam, kaso sa kanya galit. Kasi narinig yung that's mine, eh. Oo, Sige, sabi niya, utos ka ng utos na kulamin ko si ganito, si ganyan. Sakim ka, ikaw na lang kulamin ko. Yun, Lahat kanya. Oo, parang ano na. Lahat daw ng madaanan na pag nakasakay daw sa eroplano, lahat ng madaanan sa kanya. Parang ano yan na. Pag maganda daw yung isang, halimbawa, puro pine tree. Ay. Parang kingdom yan. Sabi, that's mine, that's mine. Sabi niya, that's mine, that's mine. Oo, marami namang palasyo. Ang ganda ng ano. Tapos nakikita ng bulaklak. Makulay yung bulaklak. That's mine. That's mine. Yung palasyo na yun, hindi natin alam kung ano. Balay mo kay Elsa yun. Let it go. Ang ganda Let pa. it go. Ganda pa naman ng kingdom pag sa gabi, yung sa aeroplano. Hindi sa gabi, kahit hindi yung kingdom, Okay, gabi. kita mo yung pagkapalanding ka na. Mapapamayin ka talaga eh. Kita mo pag tinatsempohan mo yun. Mapapamayin ka talaga. Mine. Oh, my. Yung mga ano pa naman, yung mga ganon, mahilig yan sa mga ilaw-ilaw eh. Syempre. Gusto nila, akala nila party-party lagi. Party, yun. Party, ganun. Abangan nyo ha, Team Duterte, lalapag dyan sa Mandila. May iba-iba yun natin. Okay. Pero mga kababayan, Yung Hong Kong, pare, ano mo? Yung Hong Kong. Magkita-kita tayo sa Hong Kong sa linggo. Pero bukas pa lang, nandiyan kami. So kung gusto nyo kaming makita, i-meet nyo na lang si Banat Bay. Si Banat Bay. Kasi kaming apat may lakad eh. May lakad ka. Si Banat Bay, wala. Hindi, magkita-kita tayo dyan. Pero ito, partner, nakakita ka na ng isang sasakyan na sira-sira. Tapos gagawin mo, change oil lang. Hindi pwede yun. Hindi pwede. Pwede yan. Sira-sira pa rin, ano? Overhaul yun. Kailangan talaga ayusin yung buo. Kasi malaki na talaga yung problema. Alam mo na, ikukumpara ko yan, kaya ako nabanggit yan. Ang problema talaga ng bansang Pilipinas, sobrang laki na. Kung bagat sa tao, parang may cancer na. Hindi na pwedeng iinom ka lang ng multivitamins. Dahil malala na talaga yung problema natin. Alam nyo, mga kababayan ko, wala po akong nakikitang tumatakbo ngayon na kasing tindi na pwedeng ayusin ang bansang Pilipinas na kasing radikal ni Pastor Kibuloy. Yun. Kasi wala, kayo mismo, baka sabihin mo, nasa SMNI ka, hindi. Kayo mismo, tingnan ninyo, sino sa mga tumatakbo ngayon ang pinaka-dikit sa personalidad ni PRRD? Pag sinabing kurap, tatayuan niya kahit kaibigan niya. Pag sinabing NPA, komunista, tatayuan niya. Kahit nga kay PRRD, tinayuan niya ito. Yes. Itong si Pastor Kibuloy. Pagka sinabing ito'y adik, tatayuan niya, bawal yan. No, wala akong nakikita. Yes, maybe yung buong Team Duterte, yes. Kaya lang, yung talagang ganun, yung talagang close sa personalidad ni PRRD, wala po ako nakikita ganun, kundi si Pastor Kibuloy. Kasi po hindi natin mababago ang Pilipinas nung pag nanalo, o halimbawa ay isang politiko, pag naipwesto ay bigla lang sumasayaw-sayaw. Sasayawan lang, sige, okay ako dito okay ako, okay tayo, peace tayo lahat, hindi. Ako nakikita ko si Pastor Kibuloy pag naupo yan, radikal po yan. Pag tama yan. Regardless kung sino ka. Hindi yan sasayaw, may nakikita kang iba na, ayoko nang banggitin kasi maraming tatamaan eh. Pero may mga alam kong politiko, yung iba nga kakampi pa natin. Minsan nakikita natin parang tumatawid-tawid sa sa guhit, yung sumasayaw-sayaw, oy, dito ako minsan. Oy, dito hindi. Si Pastor Kibuloy kaya pinag-initan niya kasi talagang radikal yan. Yes, talagang sa tama yan. At ako, nakikita ko na ang makakapag-ayos lang ng bansang Pilipinas, isa po yung infrastructure. Pagka hindi tayo aasenso sa ganyang larangan, mahihirapan po ang negosyo sa Pilipinas. And alam ko maaayos yan. Isa si Pastor Kibuloy ang may karapatan
may credibility, mag-ayos talaga ng mga yan. Kasi ito si Pastor Kibuloy, addict. Addict din to. Addict sa? Addict sa trabaho. Makitang-kita mo yung workaholic yung sabi yung pagka may ginagawa, hindi pa tapos yung ginagawa, nag-iisip na ng gagawin. Yes. Yun talagang hindi yung iba kasi ganito May concert, hindi pa tapos yung concert, pinaplano na susunod na ate ng concert. Ito si Pastor Kibuloy, hindi. Diba? Ito nakitaan talaga namin ng addict. Addict sa trabaho. Kaya malaki po ang mababago ni Pastor Kibuloy sa bansang Pilipinas. Yes. Ako malulungkot talaga na binigyan tayo ng Diyos ng pagkakataon na magkaroon ng leader katulad ni PRRD, pero nasundan naman natin ang palpak. Ngayon, binibigyan ulit tayo ng pagkakataon ng Diyos na magkaroon ng leader sa katauhan ni Pastor Kibuloy na talagang maninindigan sa mga Pilipino. Yun po ang pangako niya din sa amin at sa lahat, sa inyo rin. Hindi siya kukuha ng sahod niya. Hindi siya mangungurakot kahit piso. Meron pong katunayan si Pastor Kibuloy na dito sa KOJC ay marami silang naipundar dahil zero corruption. So hindi lang po yan salita. Alam kong kayang-kayang gawin niya ni Pastor Kibuloy. Kaya nga, gaya ng nabanggit ni Banat Bay, kami itataya namin ang karir namin. Hindi po tayo mabubudol kay Pastor Kibuloy. I cannot even say na si Pastor Kibuloy ay magiging mabuting senator. Ako, sa tingin ko, he will be the best senator ever in the Philippines. Yan. So, dugtungan ko lang partner malakas po, even via kaalyado na PDP Labans. At pag hindi tayo nanalo, alam na. Gustong-gusto na talaga ng taong bayan si Pastor Kibuloy. Ikampanya lang natin sa ating mga kaibigan. Jay? Okay na ako? Wala ka ng panaginip. Wala na, naubos na. Sige, sunod na lang ulit. Kailan ba? Sa Martes. Yan. Sige. So, kita-kita po tayo uli mga banateros dito lang sa SMNI at pati sa Hong Kong. Team Duterte, kita-kita po. Pag tama, palakpakan. Pag mali, banatan. Ako po, si Coach Oli. At ako naman po, si Master Judea. Kita-kit sa Hong Kong. Ako naman, si Jay Guevara. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal.